ating lahat dito po sa may sample market. So kami po ay naparito para po magbahagi ng libreng salita ng Diyos. And huwag po kayong mag-alala dahil kami po ay hindi manghihingi sa inyo ng kahit na anuman pong bagay, lalong-lalo na po ng pera. Mga minamahal ko kapatid, sabi po sa Lucas chapter 11 verse 28, sabi ng Panginoong Heso Kristo na mapalad ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad sa salita ng Diyos. Ang tunay at totoong mga pinagpapala ng Diyos ay yung mga taong nakikinig ng mensahe mula sa Diyos at ipinapamuhay ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid, sinasabi po ng Mateo chapter 4 verse 4, sabi pa rin po ng Panginoong Heso Kristo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Sabi po doon ng Panginoong Heso Kristo na hindi lang nabubuhay ang tao sa pampisikal na pagkain. Alam niyo po, hindi lang po tayo merong laman o pisikal na pangamatawan. Meron din po tayong espiritu at kaluluwa na kailangan pakainin ng salita ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, kaibigan, sabi po sa Hope chapter 14 verse 1, sabi po doon, life is short, maiksi lang ang buhay, napakaiksi ng buhay, at punong-puno ito ng kahirapan. Alam niyo po mga kapatid, madalas po nating naririnig ang salitang life is short, at yun po ay totoo. Ang buhay natin sa mundong ito ay napakaikli lamang. Nabubuhay lang tayo dito ng iilang taon, at pagdating ng panahon, tayo rin po ay lilipas, lilisan, aalis, mamamatay sa daigdig na ito. Sabi po sa Hebreo chapter 9 verse 27, sapagkat itinakda ng Diyos na minsan lamang mamatay ang tao, pagkatapos nun ay ang paghuhukom. Yung kamatayan physically, yan po ay nakatakda sa buhay ng isang tao. At yung kamatayan ay hindi po natin maiiwasan kahit anuman ang gawin natin. Mapamayaman, mahirap, matanda, bata, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, babae, lalaki, lahat po dito, lahat tayo ay dadatna ng kamatayan sapagkat doon po tayo itinakda. Ngayon, meron pong mga nagtatanong, bakit kailangan pang mamatay ang tao? Bakit namamatay ang isang tao? Sabi po sa Biblia, ang kamatayan ay dumating dahil sa kasalanan ng isang tao. Ang kasalanan po, meron pong kabayaran. Noong si Adan ay nagkasala sa Diyos, dumating ang kamatayan physically, kaya po namamatay ang tao. Sabi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, sapagkat ang kabayaran ng kamatayan ay sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya po tayo namamatay. Sabi rin po sa Isaiah chapter 59 verse 2, ang inyong mga kasalanan ang siyang naging dahilan kung bakit kayo nahiwalay sa Diyos. Kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Alam niyo po, lahat tayo dito ayon sa Biblia ay mamamatay. Ngayon, pagkatapos ng kamatayan natin sa mundong ito, sabi sa Hebreo chapter 9 verse 27, meron pang paghuhukom, may paghatol na gagawin ang Diyos sa bawat isa sa atin. At ang Biblia po ay nagsasabi na meron lamang dalawang lugar ang patutunguhan ng tao sa hinaharap. May buhay pa po sa kabilang buhay. At dalawang lugar lang ang patutunguhan ng ating kaluluwa sa hinaharap. Yun po ay ang langit at impyerno. Alam niyo po, mga minamahal kong kaibigan, marami sa atin dito gusto nating mapunta sa langit na bayan. Gusto nating magkaroon ng buhay na walang hanggan. At meron pong naniniwala na ang lahat ng tao ay sa langit mapupunta. Pero ayon
kalooban ng Ama na nasa langit. Sabi po ng Mateo chapter 7 verse 21. Mga minamahal kong kapatid, malinaw po doon na hindi lahat ng tao ay sa langit mapupunta. Merong mapupunta sa kapahamakang walang hanggan o sa impyerno. Ngayon po, sino po ang mapupunta sa lugar na iyon? Ang impyerno ayon sa Biblia, ito ay isang lugar ng paghihirap. Merong oo doon nakakain sa mga mapapahamak at pahihirapan sila doon sa nagliliyab na apoy at asupre habang buhay. Ngayon po mga kapatid, sabi sa unang Korinto chapter 6 verse 9 to 10, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? At meron pong mga kasalanan na binanggit ko doon mga kapatid. Ayon sa Biblia, yung mga taong nakikiapid, nangangalunya, magnanakaw, mangkukulan, pumapatay, sumasamba sa ibang Diyos o sa Diyos-Diyosan, mandaraya, lahat po makikipagtalik sa kapwa lalaki at babae. Minention po ng Biblia, lahat ng sinungaling, lahat ng mga duwag, mga taksil, gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay. Sabi po doon, sila yung mga tao walang bahagi sa kaharian ng Panginoon. Kung nais po natin mga kapatid na magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos, sabi po sa unang Juan chapter 1 verse 9, kung ipapahayag ng inyong mga labi na kayo ay nagkasala sa Diyos, ang Diyos ay tapat at matuwid at patatawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Yung mga kasalanan ginagawa po natin, yan yung magpapahabak sa atin. Subalit kung tayo po ay babalik sa Panginoon, tayo po ay magsisisi sa ating mga kasalanan, ipapagamit natin yung buhay natin sa Diyos, patatawarin tayo ng Diyos, tatanggapin tayo ng Panginoon. May pag-asa pa po mga kapatid, ayusin na po natin yung relasyon natin sa Diyos na ating tagapagligtas. And don't die without knowing Jesus. Huwag kang papayag na ikaw po ay mabubuhay at mamamatay na wala kang pagkakakilanlan or wala kang tunay na relasyon sa Panginoong Jesucristo na siyang tagapagligtas ng sanlibutan. Sabi rin po sa John chapter 14 verse 6, katulad po ng binanggit ng isang kabataan kanina, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes unto the Father except through Him. Kung tayo po ay naghahangad o gusto nating magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos, tanggapin natin si Kristo sa buhay natin. Sumampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. Ialay po natin yung buhay natin sa Diyos hanggat may oras pa, hanggat may pagkakataon pa. Alam niyo po, mga minamahal kong kapatid, sayang yung buhay natin kung hindi po natin ito ipapagamit sa Panginoon. Masyado po tayong busy sa maraming bagay, pero nakakalimutan po natin ang pinagmumula ng buhay at buhay na walang hanggan. Yun po ay ang Panginoon. Kaya kung narinig nyo na po, narinig nyo sa mga oras na ito, ang mensahe ng Diyos, sabi sa Biblia, ang puso ninyo'y huwag nang patitigasin, katulad ng una na kayo ay nagsimagsik sa Panginoon. Kung patuloy po natin patitigasin ang ating mga puso at hindi po natin diringgin at tatanggapin si Kristo sa buhay natin, darating ang panahon na tayo po ay mapapahamak. Ang buhay natin ay walang kwenta, walang kabuluhan, at wala po tayong bahagi sa kaharian ng Panginoon. Mahal po kayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, at namatay po si Kristo sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago para bayaran ang ating mga kasalanan. At hindi po ibig ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Kaya today is the day of salvation. Ngayon po ang araw ng kaligtasan ng iyong kaluluwa, kaibigan. Hindi po mamaya, hindi bukas, at hindi sa mga susunod na araw. Sabi sa banal na kasulatan, ang buhay natin ay parang uso
tiyak lamang, pansamantalang lumilinaw at pagkatapos ay nawawala. Hindi po natin alam kung bukas buhay pa tayo, malakas pa tayo, kaya ngayon pa lamang magdesisyon na tayong tanggapin si Kristo sa buhay natin upang magkaroon tayo ng kaligtasan. So bago kami umalis po dito sa lugar ninyo, nais po naming mag-iwan ng isang maikling panalangin para po sa ating lahat. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa regalo mong buhay at kaligtasan sa buhay ng bawat isang naririto. Panginoon, idinadalangin ko, idinudulog ko sa iyo ang bawat isang nakarinig ng iyong mga mensahe, yung mga taong sumasampalataya at tumanggap sa iyo, Panginoon, sa kaingatan mo ang kanilang mga buhay. Gamitin mo ang buhay nila ayon po sa iyong makapangyarihan, kapamaraanan. Lord Jesus, speak healing and blessing sa bawat isang naririto, Panginoon, salvation para sa bawat isang naririto, O Diyos. Ang sino mang may sakit at karamdaman sa mga oras na ito, amin pong sinasaway anumang sakit at karamdaman na tumapo sa katawan ng bawat isa. We rebuke it in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Meron pong kapangyarihan, Panginoon, sa iyo pong pangalan at wala pong sakit at karamdaman ang hindi mo kayang pagalingin. Pagpalain niyo po, Diyos, yung mga naghahanap buhay, yung mga naglalakad, mga estudyante, nagninegosyo, Panginoon, nagtatrabaho, pagpalain mo sila sa lahat ng area at aspeto ng kanilang buhay. Ilayo mo kami sa sakit at karamdaman, sa disgrasya at kapahamakan. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isang naririto. Ito po ang aking samo at panalangin sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. Again, ipagpaumanhin niyo po kung kami po ay nakaabala sa oras na ito dito po sa lugar na ito. God bless po sa ating lahat and to God be all the glory.